Pinakamalakas ang sandatahang lakas ng Ukraine sa Europa, kaya tama lang na makipagtulungan ang Estados Unidos sa kanila. Nakakagulat talaga ang asal ng presidente ng Estados Unidos tungkol sa Ukraine at kay Pangulong Zelensky. Ngayon, sinabi ng presidente ng Estados Unidos na syempre, dumaranas ng mga pagkawala ang Ukraine sa labanan at nananatili lamang sila dahil sa supply ng mga sandata mula sa kanluran. Pero sa parehong oras, tinawag ni Trump na tuso si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at idinagdag na ginagalang niya siya sa kabuuan at maganda ang kanilang samahan sa kabila ng tensyonadong pagpupulong sa Oval Office. Kasabay nito, lumabas online ang pahayag ni Donald Trump na ang sandatahang lakas ng Ukraine ang pinakamalakas na hukbo sa Europa at dapat makipagtulungan ang Estados Unidos sa kanila. May mahalagang detalye akong ipapaliwanag dito sa episode na ito. Kasabay nito, nagdeklara ang Ukraine at Russia ng tigil putukan. Ngunit magkaiba ang itinakdang panahon ng bawat bansa para dito. Gusto ng mga Ruso ng ika-8 hanggang ika-9 ng Mayo, habang sinasabi ng Ukraine na magsisimula ang tigil putukan sa alas 2 ng madaling araw ng Mayo. Dito, gumawa si Zelensky ng tusong hakbang na naglagay kay Vladimir Putin sa mahirap na posisyon. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel. Mag-like kayo sa episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Napakahalaga nito para sa pag-promote ng content sa YouTube at magiging lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pecci News, may link sa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang natatanggap namin agad. Sige, unahin natin ang sinabi ni Donald Trump pagkatapos ay ang tigil putukan. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na dumaranas ng mga pagkawala ang Ukraine sa labanan at nakakapit lang dahil sa armas mula Amerika. Tinawag yang tuso si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at naalala ang tensyonadong pagpupulong nila sa Oval Office. Diretsang sinabi ni Trump ang tungkol sa labanan, nawawala ng teritoryo ang Ukraine. Ngunit nilinaw din niyang may mga casualty rin ang Russia. Binigyang diin niyan ang akses sa sandatang kanluranin ang nagpapalakas sa Ukraine na makipaglaban. May kakayahan silang lumaban dahil kahit ano paman kamangha-mangha. At dito, lumalabas ang isang kawili-wiling punto. Ang totoo, maraming mga media outlet na yon ang nagsulat na inamin din ni Donald Trump na mas naging epektibo ang militar ng Ukraine kaysa sa alinmang hukbo sa Europa. May ilang mga media na nagsulat na sinabi raw ni Trump at ito ay isang sipi mula sa media na di umano'y sinabi ni Trump na mas magaling silang makipaglaban kaysa sa sinuman sa Europa. Sa labanang ito, mas mahusay ang sandatahang lakas ng Ukraine kaysa sa ibang kaalyado ng US. Pero gusto ko itong linawin agad. Hindi sinabi ni Donald Trump ang ganon. Ang pahayag na iniuugnay kay Donald Trump ay tunay na sinabi ng host na si Hugh Hewitt. Sinikap ni Hewitt na makuha ang papuri ni Trump para sa Ukraine, ngunit bahagya lang siya nagtagumpay. Hindi pa rin nagbago ang retorika ni Trump. Narito ang mga sipi at ang buong dialogo. Ni Hewitt kasama si Donald Trump. Hewitt, nadidismaya ako sa Europa at natutuwa akong inaalis ninyo ang tropa sa Germany. Talagang napapalakas ang loob ko dahil kay Zelensky. Ipinadala niya sa UAE ang lahat ng kagamitan nila laban sa drone. Mas maganda ba tingin mo ngayon kay Zelensky? Sabi ni Hugh Hewitt, Ginoong Pangulo, lubos akong nadidismaya sa Europa. Ipinadala ni Pangulong Zelensky sa United Arab Emirates ang mga anti-drone na ito. Mas maganda ba tingin mo ngayon kay Zelensky? Sumagot si Trump. Una sa lahat, mayroon tayong magagandang drone na kadamitan at anti-drone na kagamitan. At alam mo, noong nag-alok si Zelensky ng kanya, tusong tao siya, napakatusong lalaki niya, pero gusto natin ng kasunduan. Alam mo, nawawalan sila ng mga teritoryo, pero malaki ang kapalit nito para sa Russia, para sa kanila at para rin sa Ukraine. Gusto ko si Zelensky. Palagi naman akong maayos makitungo sa kanya, maliban lang nung minsang medyo agresibo siya sa White House, lalo na sa Oval Office, sigurado akong naalala mo yon. Pero ito ang masasabi ko, si Joe Biden nagbigay sa kanila ng pera at gamit na $350 bilyong at katawa-tawa yon. Ako naman, binebenta ko ang kagamitan sa kanila, buong proseso, pati sa European Union. Ibinebenta namin ito sa NATO, sa totoo lang. Tapos sila na ang napapasa. Ganito na lang sasabihin ko, nakikipaglaban sila. Dahil maganda man ang kagamitan o hindi ganon kaganda, pero kaya nilang makipaglaban.
Yeah, they're better than anybody in Europe in this fight. At least they're helping. Well, Europe has been very disappointing. At dito lang sinabi ng host na si Hugh Hewitt at quote, sila ang pinakamahusay sa Europa sa laban na ito. Kahit paano, tumutulong sila. Sumagot si Trump, labis na nakadismaya ang Europa. Hindi tayo tinulungan ng NATO, pero gumastos tayo ng trilyon-trilyon para dito. Yun lang. Iyon na ang buong pag-uusap. Pagkatapos, matindi agad ang batikos ni Donald Trump sa NATO. Ipinaalala niya na dati, ang Estados Unidos ang halos sumagot sa buong pagpopondo ng NATO at ipinahiwatig niyang hindi siya naniniwala sa NATO. Ang pagiging maasahan ng mga kaalyado kung sakaling magkaroon ng malaking digmaan. CP, kung sakaling magkaroon tayo ng malaking digmaan o mas malaki pa, hindi ako naniniwala na sasamahan nila tayo. Kasabay nito, alam nyo na, hindi man niya sinabi pero may iba pa tayong balita. Ngayon, ipinakita ng Ukraine na kaya nitong atakihin ang Rusya gamit lamang ang sarili nitong mga armas na gawa ng Ukraine. Sabi ni Trump, nakikipagdigma lang sila dahil sa kanluraning armas. Mali ito. Hindi ko na ito uulitin. Sa nakaraang episode ng YouTube channel na ito, ikinuwento ko kung paano inatake ng missile na Flamingo ng Ukraine ang militar na pabrika sa Cheboksary. 1,000 kilometro ito mula sa hangganan ng Ukraine. Hindi mga drone, kundi mismong mga misil. Dito naman tayo sa usapan ng tigil putukan. Ang ideya ng tigil putukan na tinalakay ni Vladimir Putin kay Donald Trump, muntik na akong madulas, ay nauwi sa mga banta ng pag-atake sa Kiev. Paalala ko lang, hindi pa ganun katagal na tumawag si Vladimir Putin kay Donald Trump. At parang batang natatakot, nagrereklamo siya kay Trump. Tingnan mo, binabagsak nila ang mga refinery ng langis natin at sinisira ang TOAPSE natin. Ano bang nangyayari? Pagkatapos, nakiusap siya kay Trump na impluwensyahan si Vladimir Zelensky. Upang pumayag si Zelensky sa tigil putukan habang may parada ng tagumpay sa Moscow sa Mayo 9. Dahil si Vladimir Putin ay talagang natatakot na baka totoong may tumama sa Moscow ng kung anuman. Paano siya magmumukha? Para lang siyang kahiyahiyang tao na nagdiriwang kunwari ng araw ng tagumpay. Pero sa totoo lang, binabaril ngayon ang buong Russia niya. Binibigyang diin ko, buong Russia ay naabot ng mga misil. Ngayong araw sa Hantiman 6 Autonomous Okrug na 2,000 kilometro ang layo mula sa Ukraine ay nagdeklara ng banta ng pag-atakang misil, alarma sa pag-atakang misil. Ano pa kaya ang masasabi tungkol sa Moskva, pati na rin ang mga TOAPSE at iba pa? Ayan, at nakiusap siya kay Trump, sabi niya, pakiusap, gawin mo ng paraan para magkaroon tayo ng tigil putukan. Habang humihiling ang Kremlin ng 2 araw na katahimikan para sa parada ng tagumpay na walang sasakyang militar, naglabas naman ang Ukraine ng kontraalok. Hapon ng Mayo 4, naglabas uli ng pahayag ang mga Ruso ukol sa tigil putukan. Ipinahayag ng Ministry ng Depensa ng Federasyon ng Rusya na itinakda ni Vladimir Putin ang ika-8 at ika-9 ng Mayo bilang mga petsa ng tinatawag na tigil putukan. Nagpatuloy ang mga banta sa Ukraine matapos magsalita si Zelensky tungkol sa mga drone ng Ukraine sa parada sa Moscow. Nagbanta ang mga Ruso ng malaking pag-atake ng missile sa sentro ng Kiev bilang tugon. Bukod pa rito, pinayuhan ng mga mananakop ang mga residente ng Kiev at mga empleyado ng mga banyagang diplomatikong misyon na lisanin agad ang lungsod. Isinara na rin nila ang Kapustin Yar testing site na tila nagpapahiwatig nilulunsad nila ang Oreshnik diretso sa Kiev. Pagkatapos ng pahayag ng Russia, nagbigay ng kontraalok ang presidente ng Ukraine. Ito ang kanyang sinabi. Ipinapahayag namin ang pagpapatupad ng tigil putukan simula 2:00 ng hating gabi mula ika-5 hanggang ika-6 ng Mayo. Panahon na para sa mga pinuno ng Russia na gumawa ng hakbang para tapusin ang digmaan, lalo na kung ang Ministry ng Depensa ng Russia ay naniniwalang di nila kayang isagawa ang parada ng tagumpay sa Moscow nang walang mabuting kalooban ng Ukraine. Bagamat nanawagan ang Kremlin ng tigil putukan, naglunsad ang Russia ng missile at drone attack sa Ukraine noong gabi ng Mayo 5. Nasa ilalim ng pag-atake ang mga pasilidad ng enerhiya, infrastruktura ng langis at gas at riles ng tren. Kasama na rin ang mga bahay sa Dnipropetrovsk, Poltava, Kharkiv at iba pang reyon. Gumanti ang Ukraine gamit ang mga misil na Flamingo laban sa Russia. At dito, naging tuso talaga si Zelensky. Tulad ng sinasabi ni Donald Trump, sabi niya, tuso si Zelensky. Ang punto kasi na yon, kung lalabagin ng Russia ang ipinahayag na tigil putukan ng Ukraine na magsisimula ngayong gabi ng ika-6 ng Mayo. May buong karapatan na yon ang Ukraine na baliwalayin ang tigil putukan na idineklara ng mga Ruso sa ika-8 at ika-9 ng Mayo. Kaya kung umatake ang Russia sa Ukraine sa ika-6 ng Mayo.
Makakamit ng Ukraine ang mahalagang psikolohikal at taktikal na tagumpay dito. Dahil dito, malaya nang umatake ang Ukraine sa lahat ng makikita nila sa Russia, pati na sa ika-8, ika-9 at ika-10 ng Mayo. Kasama dito ang parada ng tagumpay sa Moscow. Sanay na ang mga Ruso, hindi na kayo ang nagdidikta ng kondisyon, kundi ang Kiev na. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari kayong magbigay ng donasyon o kumuha ng bayad na sponsor membership. Gamitin ang mga link at detalye sa video description o ang QR code sa inyong screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, mga subtitle.